Ralph Dulman. Hi, Pas. Hello. Good evening. Buhay na buhay pa yung bunso ko. Ah, Aakyat na po sila. So we can have our discussion of but praise God. We're still safe from the ministry. Kanina, ay nako. Sabihin ko na lang, may disgrasya na naman. But again, we are safe. Yung bus sa aming unahan. Mga pangatlong bus. Okay. Anyway, so praise the Lord. We're going to already closer to the Holy Week. Ha? And that's why pag binasa mo yung Bible verses natin na inaaral sa mga series ko ngayon, from Matthew 25, naging Matthew 26. Kasi after that, yun na yung betrayal of Jesus, the Lord's Supper, the trial of Jesus, no? So, timing din, no? Na talagang today, talagang papunta na tayo doon, and even yung story natin tonight about the anointing of Jesus by Mary of Bethany, the sister of Martha and Lazarus, ganun din naman. Connected talaga sa communion, sa Holy Week, and napakaganda. Ako mismo, na-bless ako. So praise God, ang ministry kaninang morning, naka-worship na kami first time and communion at the same time sa isa pang outreach namin. So hindi pa namin na-post dahil gusto namin i-video siya na short video clip. And also yung sa hapon, pangalawang time na nag-worship kami with Lord's Supper din. And napakaganda lang na the Lord provided us people who will help us, yung mga cousins ko, yung mga anak ko, may mga part sa program. Yung bunso ko, tagahawak ng Manila paper na kanta namin. Yung pangalawang anak ko sa offertory, humawak ng sombrero. And yung offering namin, syempre, para yun sa mga gastusin sa ministry namin dito. Yung ate na anak ko, siya naman sa call to worship, nagbasa ng verse, and yung mga pinsan ko sa music, sa kantahan, sa pag-prepare ng juice at biscuits. Talagang we are one in spirit, at even yung mga new believers ay nabibless din as we worship together. Praise the Lord. All glory to Jesus. Ang daming breakthrough. Also, natutuwa ako sa mga answered prayers na ating mga kasama. Alam niyo kung sino kayo. No? Pinag-pray lang natin. Ngayon, realized na nakita natin before our very eyes yung mga pinag-pray nating hinihiling sa Diyos. At salamat. Doon mo ma-realize that our confidence is in Jesus only. Because all these things happened because of God's doing, not our effort. Okay? So we give all the glory to God. All the miracles are God's works. And so we only boast in Jesus Christ. We boast of not ourselves. We boast about nothing. We boast not of our abilities. It's all God's grace, favor, and doing. So may I invite you to pray for a short while. Lord Jesus, empower us to receive your word and to apply your word tonight. In Jesus' name, amen. Okay, so let's go to our slide. Sinasabi, seek opportunity or opportunities to serve Christ. Bakit kaya ganun ang title? And ma-realize natin na ganun ang title, it's because ito ay tungkol sa ating service sa Panginoon. Okay? But ang introduction ko sa inyo, i-connect ko rin sa ating Lord's Supper or communion rites. Bakit nga ba tayo nagko-communion rites? Bakit ba tayo, no? Kasi maraming mga kaisipan na mali tungkol dito. Bakit ba tayo may Lord's Supper? Bakit inutos ito ni Jesus? Sa tingin nyo? Ha? Bakit? Any thoughts? Kanina sinabi ng new believer para tayo ay maligtas. So clarify ko, hindi tayo maliligtas. Ang tagapagligtas ay si Jesus, hindi yung pagkain natin ng tinapay at ng juice. Ano pa? Anong reason pa? Para maalala siya.
maalala siya, to remember Him. No? So tama yon, no? We do this. Kaya sabi ni Jesus kasi na, as often as you do this, remember me. Maalala natin siya. And also, as we do this, we proclaim His death, His life, His death, His resurrection to the world. No? So as a remembrance, and also as a proclamation that Jesus lived, died, and rose from the dead, from the grave, and won the victory for us. Ang galing, no? Siya talaga ang ating i-proclaim kasi siya ang gumawa ng paraan para ang kanyang katawan at ang kanyang dugo sa cross, symbolized by the bread, broken bread, and the wine or the juice that was poured out for our salvation and for us to be washed from our sins. Isa pang reason na kaya tayo nag-communion is, as we do this, it's because we are eagerly anticipating the coming of Jesus Christ. Anong coming ito? The second coming of Christ. Eager anticipation ito of Jesus Christ coming. Bakit? Bakit siya babalik ulit? No? Na-mention ko na sa mga 2 weeks ago at last week. Darating siya ulit to judge each person according to his deeds or lifestyle. No? Kaya mag-ingat tayo. Paano tayo mamuhay bago siya dumating or bago tayo kunin ni Lord sa mundong ito. Okay? So, ang ganda pala ng communion. Hindi lang siya parang ritual. Talagang ito ay remembrance, sabi ni Lawrence, which also this is our eager anticipation that Jesus is coming again. Para hindi tayo makalimot. Sino dito naka-experience na pag bumabalik yung parents natin, excited tayong hintayin sila? Ako, experience ako niyan. Every time uuwi ang parents natin, excited ka kasi baka may pasalubong. Ganun din tayo kay Jesus actually. No, excited tayo kasi may reward din actually. Hindi lang sa reward, mismo yung presensya niya. Fully makonsummate na yan, makasama natin siya face to face na talaga. Excited ako. Ako nga. Kayo, online tayo palagi. Pag pumunta ako ng Manila, palagi akong excited to see all of you. Excited ako kasi mayroon na tayong relasyon, no? Through online, pero lumalim tayo kay Jesus, lumalim pa yung relationship natin sa isa't isa. And meron akong surprise. We will see again, this time with my whole family. Wow. Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa Praise Diyos. the Lord. Kasi kailangan si Ma'am Sheila ay gagraduate sa kanyang certificate in trauma management, no? Crisis and trauma management. Okay, so certificate po yun, pero pinag-aralan niya po yun ng isang SEM. I don't know kung ilang months. Now, so much with the introduction. Let's go now to our verse. Ito na. Again, malapit na si Jesus dumating. From Adam to Jesus, 4,000 years. From Jesus to us, 2024 years ang nakalipas. So, meron ng 6,000 years. Based lang ito sa generations na dumaan from Adam hanggang ngayon. And so, I'm not sure anong mangyayari next, but I have a clue. Malapit na talaga ang pagdating ni Jesus. No? For 6,000 years already. Ano kaya mangyayari sa susunod na 1,000 years? No? On the 7,000, ano kaya mangyayari? No? Will Christ come again? We don't know. Basta anytime na, pwede na siyang dumating. Kasi kung sabi nga ng ibang scholars, kung create ni God ang heaven and earth, ang creation ng 6 days, tapos on the 7th day, siya ay nag-rest, isn't it also on the 7,000 years, si Jesus then mag-rest by coming again to reign a millennium year with His servants and with the believers who put their faith in Jesus. So I'm excited. Hopefully, you are excited to meet your Maker. Now, ito yung babasahin natin. Ito yung babasahin natin
found in Matthew 26:6-13. Now when Jesus was in Bethany at home of Simon the leper, a woman came to him with an alabaster vial of very expensive perfume. Now, sa Bethany ito, ang pinakamalapit na nakatira doon or nakatira doon sa Bethany actually si Lazarus, si Mary at si Martha. So itong woman na hindi pinangalanan sa Gospel of Matthew is actually Mary, the sister of Martha and Lazarus. Now, si Simon the leper naman, for sure, pinagaling siya ni Jesus. Kaya nga siya nagpa-party eh. Hindi naman siya pwede magpa-party kung meron pa siyang leprosy. Naintindihan natin? Yun yung context. So, also, bakit siya magpapa-party kung walang nangyari? Ibig sabihin, may miracle, may himala na nangyari. Pinagaling siya ni Jesus. Kaya nga ako magpapa-party kasi may blessing eh, no? So, ito yung mga kontekstong simple lang, pero pag naintindihan mo, magiging maayos ang ating pag-intindi at interpret ng verse. And nung dumating ang woman, which sabi ng mga scholars, si Mary of Bethany ito, hindi ito si Mary of Magdala or Mary Magdalene na pinalaya sa 7 demonyo. Iba naman yon. Gumawa rin siya ng gesture of anointing Jesus, but that was a different scenario. Okay? So ito, si Mary, hindi siya prostitute, hindi siya pinalaya sa demonyo, hindi, iba yon. She poured the expensive perfume, very expensive perfume sa ulo ni Jesus. Ang ibang version, ibang writer, sa paa ni Jesus. The same lang yon. Sa katawan ni Jesus pa rin yon. Ulo man yan or paa, pwede ring umabot from ulo hanggang paa. Di ba? So, ganun yon. So, because when they are eating, mababa lang naman yung lamesa nila, naka-recline, nakatagilid. Parang Koreans. Ang Koreans naka-Indian seat yan, no? Mababa yung table. Sila naman, mababa ang table pero nakaganon. Nakatagilid at ang katawan nakahiga. Ganon po. At puro halos lalaki lang yan ang nagsasabay-sabay sa table. Okay? So ito, hindi ito normal because unang-una, bawal ang babae mag-touch ng lalaki. Bawal. Hindi katulad ngayon, babae, lalaki, nag-aakbayan na lang, di ba? Kahit sino na lang, no? Sa unang panahon, bawal. Mas mataas ang tingin ng lalaki at yung babae noon, parang hindi masyado binigyan ng importance. But this time, hinayaan ni Jesus mangyari na magkaroon ng contact, ng touching opportunity na mangyari, na natouch siya sa ulo, no? For sure, meron pa yan na sa isang instance si Mary of Magdala, umiyak, pinunasan niya ang paa ni Jesus ng buhok niya, which is no-no pa rin yun. Bawal mag-touch ng lalaki. Lalo kahit sa paa pa yan, no? Kasi noong unang panahon talagang mahaba yung mga damit nila. Hindi nga pwede makitang itong part na to. Sa ngayon, iba na, Lawrence. Parang naka-underwear na lang ang mga tao pag nag-mall. Diba? Hindi, malayo na yung generation. Iba na ang generation ngayon. Noon, makita lang yung ganito or yung batok. Ay nako, big thing na. Kaya nga pati mata tinatakpan eh. Ano sinabi ni Lawrence? Wait lang. Ano yung video ko? Ano sinabi mo? Sorry, hindi ko nakita. Paunti yan ng tela ngayon. Noon pahabaan. Grabe na, magkaiba ng konteksto. Kaya nga, we visit their context for us to understand na hindi ito pwedeng mangyari. Lalo na, pero hindi yun ang issue dito. Ang issue dito, sa verse na to, basahin nyo, ang very expensive perfume binuhos. So yun ang issue. Sinabi ko lang yung mga kontekstong ito na iba pang information para maintindihan nyo na lahat ng pangyayari dito sa anointing of Jesus hindi normal sa kultura nila. Lalo na itong binuhos mo ang isang perfume na ang price ay 1 taong trabaho mo.
So ang normal sahod ng isang tao kung sa Pilipino ay 180 to 250,000 a year. So ang perfume na ito, kung maintindihan lang natin no, sa ating konteksto naman bilang Pinoy, ibig sabihin kung isang taong sahod ang equivalent niya ng perfume na ito, then makakasabi ka rin na sayang. Na? Totoo. Siguro, yun din ang feeling mo like the disciples. Kaya nga itong mga disipulo, hindi sila natuwa. Nagalit pa. Kasi indignant eh. Indignant mean galit na galit when they saw that this woman poured all the perfume to Jesus. No? Isang alabaster jar. Parang ganito kahaba yan. No? Binasag lang para kay Jesus. So, sabi pa nila, kunwari, may care sila sa mga mahihirap. Sabi nila, why these ways? Bakit nagsasayang tayo? This perfume could have been sold for a high price and the money be given to the poor. Bakit ganoon? But Jesus, aware of their motives, no, wag na kayo. Alam ko, iba yung motibo nyo. Lalo na si Judas, kumukupit ng pera yon sa treasury ni Jesus bilang treasurer ng ministry ng Jesus. Si Judas, number one na nagalit. Bakit po? Ano yan? Sa Gospel of John, if I'm not wrong, si Judas pinangalanan. Siya talaga ang nag-react. Dito, the disciples. No? So, nagalit sila na nagsayang daw. Sana binigay na lang sa poor yung benta ng perfume. Pero ang ganda ng sinabi ni Jesus, why are you bothering the woman? Bakit kayo na wag nyo, hayaan nyo siya, wag nyo siyang disturbuhin. For she has done a good work. She has done a good deed for me. Wow. Talagang specific si Jesus. She has done a good deed for me. And what kind of good deed? Napaka-special. Kaya niyang ibuhos ang sobrang mahal na perfume for Jesus. Sabi ni Jesus, ang mga mahihirap, nandyan palagi yan kasama nyo. But you do not always have me. In the context of, ibibigay niya kasi yung buhay niya sa cross. Intindihan niya? Yun ang konteksto. You don't always have me kasi physically, I will depart from this place. Yun ang ibig sabihin nun. Baka sabihin naman ng mga pilosopo, di ba sabi niya, He will always be with us and will never leave us? Bakit ito contradiction? Hindi ito contradiction. Ang konteksto na sinasabi ni Jesus is, you will not always have me because I am going to my place in my place in heaven, no? Kung saan man 'yon. Basta sa eternity, no? Hindi nasa lupa. Kasi ang plano niya pag-ascend niya balik sa langit, iiwan niya ang Holy Spirit. So, dito pa lang malalaman natin that as long as we are in this fallen and imperfect world, there will always be poor people. Kaya, ang gustong mangyari ng ibang tao na dapat walang mahirap, puro lang mayaman, hindi yun mangyayari. Kasi si Jesus na mismo nagsabi, you always have the poor with you. Hindi mawawala, may poor palaging tao. So, anong nangyari? Sabi ni Jesus, yung ginawa niya napakaganda because sa verse 12, for when she poured this perfume on my body, she did it to prepare for burial. Ito ay ginawa niya for burial. Na habang buhay pa ako, pinadama niya na ang pag-ibig niya sa akin through perfume. Kasi itong perfume na ganito karaming perfume, binibigay ito pagpatay ka na sa buong katawan mo. Hindi lang sa ulo, sa buong katawan mo. So, ang ganda ng ginawa ni woman or ni Mary of Bethany kay Jesus. Pinaramdam niya ang kanyang love while si Jesus nasa earth pa. Isn't this the same with us people? Na dapat kung mahal mong tao, iparamdam mo habang buhay pa. Talking about true love, dapat pinaparamdam natin habang buhay pa. Kasi useless yung mahahabang eulogy natin, no?
Ang ganda-ganda ng eulogy, ang ganda ng sinabi, hindi naman naririnig ng namatay. Diba? Ngayon pa lang, sabihin mo na kung anong magandang gusto mong sabihin kay Ma'am Michelle, kay Naan, kay Erky, kay Lawrence. Ay, congrats pala na sila Lawrence, sila Naan and Erky na Thank nagpap you, Pas. the Lord. Congrats, praise Thank you the daw po, sabi ni Herky. This is answered prayer na naman. Also kay Rose, no, salamat, nagsimba kasama ang family. Answered prayer na naman. So, ang dami nating pagpapasalamat, no. Again, when you love the person, tell that person tonight bago ka matulog. Hindi mo hawak ang bukas. No, wag na nating kung may maganda kang sasabihin sa tao na mahal mo, sabihin mo na, iparamdam mo na, gawin mo na, wag yung patay na dun ka pa iiyak-iyak, di ba? So truly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told in memory of her. Agay, ganun. Ganun kasikat ang woman na ito dahil sa kanyang love sa akin. Kung saan i-preach ang gospel, siya rin ang pangalan niya ma-include. Grabe no. Ang story niya, ang testimony niya, parang perfume na pag pinatak mo or in-spray mo sa isang room, lahat ng taong nasa room makakaamoy. No? So tamang-tama ang sinabi ni Jesus, pati yung ginawa ng woman of anointing him with perfume. Alam nyo, tamang-tama because sa Bible, ang perfume always about your testimony din ang meaning. Testimony, ano pa? Ano bang sinasabi na reputation? Testimony, reputation. 'Yun ang meaning ng perfume sa Bible. Grabe no? Hindi to nagkataon eh. Talagang si Jesus napakatalinong Diyos ito. Timing din na nag-anoint ang oil, ang babae, nag-anoint ng perfume, and ang perfume about testimony and reputation nga na you are a follower of Christ at sisikat si Christ sa buhay mo. So habang sumisikat si Christ, pati ikaw, nadamay pa. Pero hindi ito tungkol sa atin. That's why, tingnan yung story, Lawrence, hindi pinangalanan yung babae. Kahit obvious na si Mary. Kasi it's all about Jesus, not about us. More of Jesus, less of us. Okay? When Jesus is more popular, grabe. May experience nyo ang miracle sa buhay nyo. Make Jesus more popular than yourself. Okay? And we cannot do this actually on our own. It's God's power working in us that we can make Him more popular. It's not us, not our effort. All glory to Jesus. Glory belongs to Jesus. Now, next tayo. Next, what can we do? Oh, thank you. Ang bilis naman ng researcher ko. Talagang nakakuha siya ng alabaster vial. Oh, ang galing, no? So, yan Thank you so much, Lawrence. So, yan ang alabaster jar. So, mag-focus tayo sa sinabi ni Jesus. This woman did a good deed or a good work for me, to me. So, ano ba talaga ang good deeds? Ano ba ang good deeds? Ang good deeds ay ang good deeds or good works or service mo is only the fruit of your salvation in Christ. Bunga ito dahil niligtas ka ni Jesus, that's why you serve. That's why you do good works. Hindi siya ang cause ng salvation mo. Bunga, ang good works ay bunga ng salvation. Hindi siya cause ng salvation mo. Hindi ka naligtas dahil nagpakabait ka. Ang daming tao nagbabalik loob lang pag Holy Week. Magbabalik loob na ako Holy Week eh. Magpapakabait ako. At ginagawa lang yon for what? Para ano? For personal gain. Para i-bless ni Lord buhay ko. Napaka-selfish. Nagsimba ka nga. Para pala yun sa sarili mo lang. Para i-bless ni Lord ako. Hindi yun Hindi ka sumunod kay Jesus para i-bless ka ni Jesus. Hindi yun.
Ito pa, we perform good works not to please ourselves. Rather, we serve for the glory of God and as a response to the grace and goodness of God in our lives. We serve, we do good works as response to His goodness. Hindi tayo nagpapabait-baitan dyan para i-bless tayo. Hindi, bless ka na. Nag-respond ka lang. Kaya ka nagsilbi sa Panginoon. So yun ang good works. Yun ang good deeds. Now, last week we talked about Matthew 25 at yung mga 10 virgins yun, di ba? Or last 2 weeks ago. This time, nag-forward tayo. Tingnan natin. This is about the judgment of Jesus when He comes back again. Basahin mo nga, Lawrence, please. Reading from the book of Matthew, chapter 25, verses 31 to 40. But when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne, and all the nations will be gathered before Him, and He will separate them from one another, just as the shepherd separates the sheep from the goats. And He will put the sheep on His right, but the goats on the left. Then the King will say to those on His right, Come, you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? And when did we see you as a stranger and invite you in, or naked and clothed you? And when did we see you sick or in prison and come to you? And the King will answer and say to them, Truly I say to you, to the extent that you did it for one of the least of these brothers or sisters of mine, you did it for me. Okay, thank you so much. Ibalik natin yung verse na wala sa screen ko. Sorry, may na-click ako. Now, ano ba? Yon. So, tingnan nyo. Kanina, sabi ni Jesus sa story ng woman na you did it to me. You did a good job. You did a good work to me. Tingnan nyo yung dulo. Kung ano palang ginawa natin sa ibang tao, you did it to Jesus. Kasi hindi naman natin nakikita si Jesus, tama? So paano tayo makakapagsilbi sa Kanya? By helping the people, the least of these brothers and sisters, yung mga kaawa-awa, helpless, mga outcast, mga hindi binibigyan importansya, yun dapat ang gawa natin ng maganda. Gawa natin ng good works because sabi nga ng isang kanta, kung anong ginagawa mo sa iyong kapatid ay siya rin ginagawa mo sa akin. Hindi ko na lang kakantahin kasi hindi pala maganda yung meaning ng kantang yon. Pero galing sa Bible yung verse na yon. What you do to others, you did it for Jesus. So paano tayo makakagawa ng good works kay Jesus? You do it to the helpless, to the least of these. Sa mga taong hindi makakapagbigay ng good works sa'yo. Hindi makakasukli ng good works mo. Yun yung gawan mo ng good works. Kasi kay Jesus, counted pala yun. At sa dulo-dulo, pag dumating siya ulit to judge us, ang basihan ni Jesus is, yes, save ka na, gumawa ka ba ng good works? Okay? Hindi pwedeng save ka lang at every Sunday, nakaupo ka sa Sunday at uuwi ka, tapos wala sa mind mo to serve the least. Kasi may accounting sa dulo. At hindi pwedeng you say you are a Christian pero hindi tayo gagawa ng paraan or maghanap ng opportunities paano pa mapaganda ang buhay ng mga helpless, mga outcast, mga hindi pinapansin, mga PWD na iba dyan, mga special kids, no, kailangan ng assistance, yung mga beggars, kailangan ng tulong, yung mga homeless, kailangan ng bahay pala, kailangan ng matutuluyan, mga gutom, kailangan pakainin, hindi lang puro preach, no, hindi, pakainin mo rin. Yung mga uhaw, painumin mo ng tubig, yung walang damit, damitan mo.
Ganon. Ganon ang accounting ni Jesus. Based doon. Oh? Hindi lang to doon sa mga sinabi ni Jesus na sabihin mo, so ganun lang pala yung pakainin, painumin. Hindi rin. Lahat ng ginagawa mo na hindi mo namamalayan, ginagawa mo na pala, yun yung good works. Tingnan nyo, basahin nyo ulit. Sabi nila, when did we see you a stranger? When did we see you hungry? When did we see you thirsty? Hindi sila aware, they're doing good works na pala kay Jesus Christ. Ang totoong good works, hindi mo napapansin, gumagawa ka na ng good works. Kasi kung napapansin mo, baka ginagawa mo lang yan for your agenda. Ha? So, ang ganda no, sabi niya sa verse 34, kasi sinegregate yung goat, no? Sa sheep. Sabi niya sa mga sheep, bakit sheep yung mga believers? Kasi si Jesus ang shepherd. Ha? Tandaan niyo palagi, si Jesus ang shepherd. So ang mga believers na nag-believe kay Jesus, sheep ang tawag. Ang mga taong hindi naniniwala, goat naman. Pero wag mo namang sabihin na lahat ng animals na goat ay bad. Hindi. Ginagawa lang to na distinction na meron talaga palang maniniwala at merong hindi maniniwala kay Jesus. At ang maganda, sa mga sheep or sa mga taong nag-believe kay Jesus, anong sabi ni Jesus sa 34? Come, you are blessed by my Father. Ipapamana ko na sa inyo ang kingdom na prepare ni Father bago pa niya ginawa ang mundo at bago pa niya ginawa ang tao. Nakaprepare na ito para sa inyo. Grabe si Lord, no? Hindi pa tayo pinanganak. Nakaprepare na ang kingdom para sa kanyang mga disipulo at sa mga maniniwala sa kanya. Grabe, makakapasok na. Hindi dahil sa good work, syempre, disclaimer. Makakapasok ka ng langit dahil si Jesus, sa kanya ka naniwala. Si Jesus ang nag-save sa atin, hindi yung good works. Ang good works, bunga na lang ito. And Jesus is expecting us to do good works. Bilang mga ligtas na tao, we are saved to serve. Sabi ng isang kanta. Hymnal yan. We are saved to serve. No? Kaya, nako, Lorenzo, tingnan mo. Sa mga nakikinig ngayon, hindi sinabi ni Jesus, because you went to church, come, inherit the kingdom. Ha? Sinabi ba? Sinabi ba? Because you went to church? Hindi. Hindi yon ang basihan. Kasi pwede namang nag-church ka, pero hindi ka pa sheep ni Jesus. Kaya be careful talaga. No? Hindi pwede rin na Christian ka, wala ka nang pake. Basta saved na ako, bahala na kayo, mamatay kayong lahat. Hindi pwedeng ganoon. Oh, God expects us, sa dulo, sabi ni Jesus, you did it for me. Ang tanong, are we doing these good deeds? Are we doing these good works for Jesus? Or baka meron tayong personal agenda? No? Pwedeng gumagawa ka ng good works para sa sarili mo, no? Now, what is a good work ulit? Sabi ko, it's a fruit of our salvation, no? Kasi ligtas na tayo, kaya tayo gumagawa. And ang ganda pa, hindi sila aware, no? Hindi sila aware na gumagawa na pala sila ng magandang bagay. Ito rin, basahin natin ito at malalaman nyo, hindi rin sila aware. Basahin natin. Pakibasa ulit, liwata. Ulit, Lawrence, pakibasa. Then he will say to those on his left, depart from me, you accursed people, into the eternal fire, which has been prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. Naked, and you did not clothe me. Sick and in prison, and you did not visit me. Then they themselves also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and did not take care of you? Then he will answer them, truly I say to you, to the extent that you did not do it for one of the at least these, you did not do it for me either. This will go away into the eternal punishment, but the righteous into eternal life.
Merong hell, eternal punishment, merong heaven, the righteous into eternal life. So sila na mga unbeliever, hindi rin aware na hindi pala sila gumagawa rin ng mabuti. Parehong hindi aware. Ang believer, unbeliever, hindi aware. Ano naman yung case sa unbeliever? Bakit hindi sila aware? Pwede kasing may ginagawa silang mabuti, pero para yon sa sarili. Kasi nga, clarify ni Jesus, you did not do it for me. Verse 45. Clear, oh? You did not do it for me. So pwede pala ng tao gumagawa ng good works, pero para sa sarili. Para siya ang sumikat, hindi si God. Or pwede naman, gumagawa ka ng good works, pero for the feeling good. Because I feel good when I help others, that's why I help. No! Now, you are pleasing yourself, you're not pleasing God. And you're not doing anything to Jesus. You're doing it for yourself. You're doing it because you're happy to serve. And that's not wrong when you help with a happy heart. Pero kung naging addiction na yung feeling na gusto kong maramdaman yung magandang feeling to help others, then again ang emotion mo ang naging God mo. And feelings in your heart is deceitful. Huwag kang maniwala doon, no? We should help others kahit walang feeling. Kahit hindi mo feel tumulong ka. Yun yung totoong good works. Hindi ka dapat aware, no? Kaya, number one na we can get from this another passage that we have read. Kanina, yung anointing of Jesus. This time, yung the judgment when Jesus comes again. We can learn first is that, no, number one talaga, when you help, when you serve God, serve selflessly. We serve Jesus Christ selflessly by serving others. Selflessly means you don't mind. You just do it. Hindi ka nagbibilang. No? Na tinulungan kita, tulungan mo rin ako. Hindi ka naghihintay, hindi ka na heartbroken pag hindi ka na pasalamatan. Hindi ka na di-discourage or aalis ka na sa simbahan kasi hindi man lang ako nalagay sa PowerPoint na ako yung nag-donate ng mga upuan sa simbahan. You know what? Selfless serving is this. You don't mind it. You don't even know you're doing good thing to God. Di ba? Sa binasa natin, hindi sila aware na tinutulungan na pala nila ang mga helpless people, mga least people, pero they're doing it to God na pala. Ang totoong nag-serve talaga, selfless. Hindi nagbibilang, hindi siya aware, he just does it for the glory of God. He just do it for the glory of God. Yun ang totoo na nag-serve talaga. Hindi yung parang politiko. Oh, pinagawa ko yung court nyo huwag nyo akong kalimutan sa eleksyon. Hindi pwede, hindi good works yun, pasikat yun. Sorry kung may politiko ditong nakikinig. Pero ganun talaga ang style ng mundo. Mag-serve kasi may personal agenda. Pero sa Bible, ang totoong service, ang totoong good deeds, nag-serve to serve Jesus. Period. Okay? Number 2, what can we learn again from these passages that we have read? No? Sabi doon, si Jesus ang shepherd. So dapat we follow Jesus Christ, the great shepherd, faithfully. Kung anong sinabi niya sa Bible, sinabi niya that we should help the least, we should extend blessings to people who cannot repay us. Diba sabi niya? Because when you do these things to the least, to the unimportant people, to the outcast people, when you do these things to them, you're doing it to Jesus. That's why we follow Jesus faithfully. Kung anong sinabi ni Jesus, yun dapat yung ginagawa natin. Tama? Ang problema ng mga simbahan ngayon, no? Karamihang Kristiyano ngayon is hindi na natin fina-follow si Jesus. Sinasabi natin Christian tayo, but we are following our own hearts lang. Yung magsiserve ka lang pag feel mo, pero hindi ka na magsiserve pag wala ng palakpak sa tao. Nako, feelings are deceitful. Emotions are deceitful.
We should follow Christ faithfully kahit wala ang feelings. At tandaan natin anong sinasabi sa Bible. Baka pagdating ng panahon when Jesus Christ comes again, may mga bagay na ginagawa mo na akala mo good works, hindi pala. Tandaan mo yon. Anong sinabi ni Jesus? Baka ma-miss natin yun, ha? Natandaan niyo yan? Pakain, painumin yung mga tao. Although hindi man yon literal, pero again, ang sinasabi doon, tulungan ang mga least na tao. Kasi hindi naman yan nagligtas sa atin ng good works, pero yan ang patunay na ligtas ka na. Okay? Fruit of salvation nga eh. Hindi siya cause of salvation. Kung babalik tayo sa story na ang woman sinabihan ni Jesus na you have done a good deed for me. Now, ang last truth is, ito yon. We do good deeds for Jesus Christ only. May word talaga. Only. Without personal agenda. Ano ba ang personal agenda? Ito yon. Makinig tayo. Nakarelate ako dito because ako din, I struggle with this agenda when I serve God. Lahat tayo makaka-relate dito. Sometimes, personal agenda could be pleasing the self with a narcissistic attitude. Self-centered ba? Palagi na lang self ang iniisip. Kaya ka pala nag-serve kay God to elevate yourself, to elevate your name, to make your name famous. Oy, mahirap yun ha. Ibig sabihin, you're doing good things for personal gain. Hindi pwede yon. Personal agenda yon. Hindi pwede yon. Just serve Jesus only. Period. Pleasing others. Pwede rin na you're serving to please others. Hindi maiiwasan, may mapi-please talaga sa ginagawa mo. Pero dapat, hindi yon ang factor na nag-serve ka. Na pag napi-please mo yung tao, mag-serve ka. Pag hindi na na-please yung tao, hindi ka na mag-serve. No. You have a people-pleasing syndrome. Tama ba? Syndrome yan. Sakit yan. Yung gagalaw ka kasi napi-please mo sila. Pag hindi na sila na-please, ay hindi ka na gagalaw. Another thing. This could also be a personal agenda. We do good things as a lucky charm. Magsisimba ako para i-bless ni Lord ang business ko. Magpapabaptize ako, magiging Kristiyano ako para katulad nila, ma-bless din ako. Wrong yun. Hindi lucky charm ang faith. Hindi lucky charm si Jesus. Siya ang God. And we follow what He says. Hindi yung siya ang mag-follow sa atin. Tindihan nyo? Maraming tao gumagawa ng mabuti para sabihin nila, para maging buenas naman yung taong 2024 ko. Magsisimba na ako sa Holy Week. Bisita iglesia pa ako sa 100 simbahan para ma-bless naman yung love life ko. Anong ginawa mo kay Jesus? Lucky charm ba si Jesus? Hindi. Another personal agenda. We do good deeds because we feel good. Nasabi ko na kanina, we feel good to help others. In the same manner, the feeling becomes addictive. Hindi pwedeng ganon. Tanungin mo yung mga, hindi naman lahat, pero most of the philanthropists, kaya sila tumutulong, nagpapatubig, nagpapakain sa mga tao sa Africa, nagpapaaral ng mga helpless at poor na kids. Why they do that? Kung tatanungin mo, most of them will say, because it feels good to help others. And that's very dangerous. Your feeling becomes your addiction. Hindi rin pwede yon sa Panginoon. And lastly, marami pa. Ito lang dinala ko. Kasi mahirap naman, hindi na tayo matapos. Alam mo, meron pang problema. Personal agenda rin ito. When we do good deeds to cover up our sinful lifestyle. Para mabawas-bawasan ang kasalanan ko, magpapakabait na ako, gawin ko na to, magsisimba na ako. Or, you do good deeds as your desperate move of trying to purify yourself from habitual sins. Magpapakabait na ako, magsisimba ako, magba-Bible study ako, to cover up lang pala, or to purify yourself from habitual sins. Now, take note, good deeds will not purify your sins. Only Jesus can purify your sins.
Kaya wag tayong magkaroon ng personal agenda na magsisimba ako, magpapa-Christian ako, pero may habitual sins pa rin na ginagawa. Hindi pwede yun. We should repent from our sins. Talikuran natin 180 degrees by the power of God. Only Jesus can help us. So ito yung tatlong pinag-usapan natin tonight. Serve selflessly, follow Christ faithfully kasi siya lang ang shepherd natin. We are the sheep, di ba? Do good deeds for Christ only. No? Yan yung tatlo. Pero meron pa akong challenge sa dulo. Sabi ng Matthew 5:16, let your light shine, or sa NASB version, sinabi, your light must shine before people in such a way that they may see your good works. Nakita nyo, ang light, yun pala yung good works natin. And glorify your Father who is in heaven. Now, pag nakita na ng tao, na-experience ng tao yung light mo, yung good works mo, sino ang papasalamatan nila? Sino ang sasambahin? Si Father, hindi tayo. Kaya wag ka maghintay ng thank you. Ang ministry is a thankless venture. Doing the ministry is a thankless venture. Pag hindi ka na natap ng pastor mo, hindi ka na napuri ng pastor mo sa ginagawa mo, you're in a good hands, no? Kasi hindi ka naman dapat ang pinapasalamatan, si Lord naman eh. Kaya you just do your light, let your light shine, do good works. Because people will glorify the Father, not us. So, unlike Judas, kung babasahin natin ang verse, dire-diretsuin mo sa Matthew 26:16, Judas looked for opportunities to betray Jesus kasi nakatanggap na siya ng 30 silvers, no? Although hindi naman nagmatter sa kanyang pera, talagang frustrated siya kay Jesus kasi akala niya magiging presidente na ng Israel si Jesus, pero hindi eh. Clear na rin sa kanya na Jesus will die on the cross or will give his life on the cross. So frustrated siya, binitray niya na lang si Jesus for 30 silvers. And he looked for opportunities to betray Jesus. But to us, the disciples of Jesus, we should look for opportunities to serve. Huwag mo nang hintayin na maging okay yung emotion mo to serve. Our moods always swings back and forth. Don't wait for a favorable weather for a good feeling to serve. Don't wait for a perfect circumstances because it will not come to you. Just serve. Look for opportunities to serve. If you cannot serve, make opportunities to serve. And also look for opportunities to share Christ to others. Huwag mo nang hintayin, sana lumapit siya sa akin para sharean ko siya. Pwede naman ikaw lumapit, di ba? Look for opportunities to serve. Yun ang title natin tonight. And lastly, ito yon, may warning tayo. Nakita ko ito sa post ng isang pastor. Sabi ko, pa-share naman. Anong nangyari? Bakit hindi ko ma-transfer? Hindi pa. Meron pa palang isa. Isa pa. Kaya warning sa atin, when Jesus Christ comes, He will judge us according to His expectations. Di ba, nabasa mo, Lawrence, anong expectation ni Jesus doon? Do these things to the least. Yun ang expectation niya. Baka pagdating niya, kumpiyansa tayo, simba tayo ng simba, hindi natin ginawang pinapagawa niya. Sa tingin mo, matutuwa siya. Because each one will be rewarded based on kingdom agenda, not about your personal agenda. Anong agenda ni Jesus? Tumulong sa least of this. Mag-disciple. Ano pa mga agenda ni Jesus? To set the captives free. To bless your enemies. Ano pa? To forgive those who persecute you. To pray for those who persecute you. Ano pang agenda ni Jesus? To share the gospel. To teach everything that He has commanded us. To baptize people in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Not in the name of a church. And to go and make disciples. Yun talaga. Baka kasi puro tayo simba. Pero hindi na natin ginagawa ang kingdom agenda. So reminder, most of the things we give importance to in this world are not related to kingdom agenda actually. What may be important to you may not be that important to God. Kaya mag-ingat, baka yung binibigyan mo talaga ng importance ngayon sa buhay mo, hindi yan kingdom agenda. Huwag tayo dyan, kapatid.
doon tayo sa sinasabi ni Jesus Christ. Kaya nga sabi ng isang Facebook post, ito, yung isa, yung last na. Ayan, sabi nun, some churches need to be reminded. It's not about the programs. It's about the gospel. Baka nakapokus na tayo sa, ay, ang ganda ng music, ay, ang ganda ng aircon doon, ganda na, ano, ang gwapo ng pastor doon. Hindi yun ang agenda ni God. Ang agenda ni God, ang gospel must spread sa lahat ng tao, and hopefully these people will respond to believe in Jesus Christ by faith. It's not about the program. It's not about yourself. It's not about what you feel. It's not about the things of this world. It's not about what you do. It's about doing what God wants us to do. And that is to share the gospel. Be warned, before Jesus comes again, let us share the gospel to others. Seek opportunities to serve. Do not wait for opportunities to come. There will be no perfect time for you to serve. It's always every day, not just every Sunday. God bless you all. Ayan, rinig na ako. Sobrang ganda nung shinare ni Paz, no? Actually, it was a great reminder, no? For the second coming of Jesus Christ. And at the same time, ang galing eh. Ang dami mong madidiscover dun sa mga shinare ni Paz kanina. Lalong-lalo na nung binabasa pa lang natin yung verse. So, number 1 pa lang sa akin is yung nung tiningnan yung tinita siya ng mga disciple nung ilagay yung perfume kasi ganun na ganun tayo ngayon, even sa panahon ngayon, no. Syempre sa digital age, social media, dami mo ginagawa na dino-document mo, 'di ba? Pino-post mo, either may ginawa ka, nag-charity ka, bumili ka ng ganito, and a lot of people are still doing that up to this present time. No? Na, bakit ka bumili ng ganyan? Bakit ka gumastos ng ganyan? Ba't di mo na lang itinulong sa mga mahihirap and everything? Pero syempre, there's a thin line. No? Dun sa sinabi nga ni Paz kanina, na ito ba'y ginagawa mo for the glory of God or ginagawa mo for the likes? Diba? O ginagawa mo for the views? Diba? So, ang galing, no? Kasi, in our context, no? Kung i-relate mo siya, kailangan ma-remind ka dun sa part na yun eh. Na there's a thin line dun sa, syempre, nagtitiktok ka ngayon, Facebook ka, nagpa-vlog ka ngayon. Ito ba'y ginagawa mo for the views? Or for the engagement? Or ginagawa mo to for the glory of God? Para mas sumikat pa siya? Or mas sumikat ka? Galing, no? Talagang lang eh. Ang nipis lang nun. Para sumikat ka? O para sumikat si Lord? Grabe, no? So, yan ang isa sa mga patunay na akala kasi ng iba, madali buhay Kristiyano. No? Pero, that's the challenge of living a Christ-like life, no? So, isa pa sa mga tumatak sa akin is yung yung good deeds. Ang galing nun kasi actually para sa mga nanonood sa Facebook Live at mga makakanood pa nito, ang dami kasing ang dami nating paniniwala ngayon na wala naman sa Bible. Di ba? Naalala ko nga, meron ako nakita, I think that was yesterday,
no, na post din sa Facebook na parang sabi niya, name something na wala naman sa Bible pero akala ng iba nandun. Mauna na ako. Cleanliness is next to godliness. Kaya 3 times ka naliligo sa isang araw. 'Di ba? So, isa yung good deeds doon, no? Isa yung good deeds doon na akala natin good deeds will get you to heaven. No? Pero hindi. Ang galing, no? Binanggit kanina ni Pastor, it's only the fruit. No? Pero hindi siya yung dahilan. Bunga lang siya. Hindi siya dahilan. Galing, no? So, hindi rin pala totoo yung kapag may ginawa kang mali, -1 ka sa langit. Di ba? So, ang galing. Nalilinawan tayo sa mga part na yan. Kasi syempre, yan. Yung mga nagiging joke, nagiging uso. So, binabanggit mo na din. So, akala tuloy ng iba, yun ang totoo. Di ba? I-clarify ko. Yes, Dagdagan ko ito. Pag nagkasala tayo, kasi iba rin yung word na nagkamali, no? Nagkasala means talagang inisip mong gagawing mali against God dito, no? Nagkasala tayo, hindi man tayo nag-minus points sa langit, dagdagan ko, nag-plus points tayo sa consequence. Yun. At mas masakit yun. Tama. Yung sinasabing magkakaroon ka ng accounting sa dulo. 'Di ba? Nakatali yun, parang naka-spreadsheet yun lahat. Grabe, no? Ang galing, ang galing. And another one is yung sinabi kanina ni Paz na we serve Christ selflessly. No? Walang emosyon. So again, it's another thing na akala natin, pinaniniwalaan natin pero wala naman sa Bible. Ano yun? Sabi nung friend mo, tinanong mo na advice, uy, ano ba gagawin ko? Ganito o ganito? Sabi nung friend mo, follow your heart. Mali pala. Tama, no? Na-remind din tayo kanina na, again, yan, emotions, the heart is deceitful. Yun ang nasa Bible. 'Di ba? Na talagang wag mong pagkatiwalaan yung emosyon mo. Kundi si Jesus lang, kaya nga dapat nagpe-pray ka eh. 'Di ba? Yun talaga yun, no? And nakakatuwa kasi kanina nga, actually dun sa service din kanina, faith like no other ang tema ngayon eh. So, nakakatuwa kasi diniscuss din doon na tinake note ko, sometimes we have the faith to believe. Yan, naniniwala ka na. Di ba? But not the faith to act upon. Yun pala. No? Kasi ang daming tao, sinabihan mo, naniniwala naman. Inimbitan mo nga dito eh. Pero, wala pa rin dito. Sinabihan mo, naniwala. Oh, wow, ganun pala yun. O di sayo, tama ka. Pag wala naman dito, hindi pa rin sumama, hindi pa rin umattend. Baka nasa live ka, or baka wala, ewan ko. Di ba? So yun eh, ang galing lang, no? And ang galing, no, you have to follow Christ faithfully, no? Ang dami, even yung personal agenda. Ay, naku, grabe pala, no? Grabe, guilty ako doon dati, Pas. Yung magsisimba ka lang pag may kailangan ka. No? Ano yun? Sa amin nga, dinasalan mo na lahat ng santo. Pumasa ka lang sa exam. No? But I don't mean to offend anyone, no? Pero, wala eh. Yun yung katotohanan sa Bible eh. Di ba? Grabe, no? So, ang galing lang kasi this is the truth, no? Kumbaga, always declare the truth nga eh. Share the gospel and let them, di ba? Malaman kung ano yung totoo at hindi, di ba? And at the same time, nakakatuwa din, we must look for opportunities to serve. Wow. Galing, no? Hindi ko malimutan yung yung sentence na yan kasi yan ang dahilan kung bakit nandito si Paz. No, ma-share ko lang very quick na dito, hindi talaga si Pastor Ralph ang nagli-lead ng ating fellowship, no?
Meron ako nagli-lead noon, yung best friend ko nasa shoutout sa Arian, nasa Australia ngayon. Hindi siya available that time. And 30 minutes na lang, wala pa magli-lead. Ano ba? 15 na lang ba? 15 minutes na lang pala. 15 minutes na lang pala. Oo, So, sinabi ako si Jel Ivan. Shout out, Jel Ivan. Na, baka may kakilala ka. Tapos si Paz, may ready slides na rin naman. Sinabihan siya, hindi siya tumanggi. Ayun, so, siya yung naging substitute nun. Hanggang ngayon. For almost 4 years na. Grabe yarn! Praise the Lord, no? And, nanggaling lang din na contagious talaga eh. Sabi rin yung kanina sa service, no? Na dapat yung faith mo nakakahawa. No? Because contagious faith elevates God's ability over our every human's impossible situation. Diba? Ilang beses, naranasan mo na ba yon yung ayaw mo naman talaga. Pero dahil ang lakas ng convincing powers niya na, uy, alam mo, ganda dun, sama ka, ganito, ganyan, ganun. Wala, sumama ka na lang. Diba? So, dapat ganun din when we're sharing God. Diba? When we're sharing the gospel. Na, alam mo yung nag-uumapaw sa'yo na, grabe, ganito, ganyan, ganun. Sobrang nakakahawa, no? Ramdam na ramdam niya, no? And, lastly, ang galing din sinabi ni Past, ministry is a thankless venture. Wow. Galing, no? Na hindi mo kailangan na kahit anong papuri ng tao. Hindi mo kailangan ng kahit anong commendation. Because ginagawa mo nga hindi para sa sarili mo. Galing, ganda reminder nun. Hindi mo ginagawa para kasi pag naging ganon yon, it's more of you. Diba? Pag hinanap mo, ba't walang pumuri sa akin? Ba't niya ako pinansin? Bakit ganito, ganyan, ganon? Ang galing. So, it's a good reminder for us na if you really want to glorify God and you always want to be less of us, more of Him, lagi may isipin yun, no? Sa times na parang, ba't gano'n? Wala naman nakakapansin sa akin. Galing, galing. Yun lang. Thank you so much. Sino gusto mag-share? Ayan. Si JLJ Mark muna daw. Inaantay ko si Ma'am Naan. Sabi ko, yes, thank you Lord. Si Ma'am Naan muna. Lasa ka. Lasa yung babae. Pero pag narinig ko nagsalita si JLO, ay ako na po. Hello po, Pastor. Hello po, JLO, Ma'am Naan, and Ma'am Richelle. Hello po. Ayan, so praise the Lord po. Ako, Pastor, nabibless ako. Yung message nyo kanina, Pastor, ang dami kong na-experience na ganyan. Pero bago ko, Pastor, proceed dun sa sharing ko sa wisdom o sa lesson na na-encounter ko o natutunan ko rather, is very important talaga, Pastor, yung remembrance mo, yung Lord's table talaga. So, sa Christian living natin, hindi pwedeng makalimutan yung ganun talaga. So, part talaga siya ng Christian life natin to remembrance. Kasi sabi ko nga, Pastor, yun yung pinaka-ultimate na masasabi kung bakit tayo nandito right now is yung nag-sacrifice si Lord, no? Yun talaga siya. And ako, Pastor, every time na nagpa-partake ako ng ganong part, talaga sabi ko, Lord, maraming salamat. Lagi niyo pinapatunayan na wala ako sa position na to, hindi ko ma-encounter yung grace niyo kung hindi niyo to ginawa para sa amin. So to end up, parang yun talaga, Pastor, yung isa sa pinaka-holistic na natutunan ko ngayon na hindi pwedeng hindi natin maalala yung ganong part na ginawa ni Lord sa buhay natin. And doon pa lang, we're not worthy, hindi tayo deserving. Tama yung sinabi talaga ni Gemma last time na sa sobrang daming pwedeng piliin ni Lord, bakit tayo? Sa sobrang ang dami nating pagkukulang, ang dami nating pagkakasala. Pero grabe yung grace ni Lord para papiliin tayo. And yun po. And also, Pastor, thank you kasi, Pastor, nung sinabi ko last time, Pastor, sa inyo na pasama sa prayer, nasa battle ako, Pastor, na big deal sa akin nung sinabi nung tao.
Tapos, Pastor, after ko mag-pray, nung narinig ko yung prayer niyo, Pastor, sabi ko, bakit ba ako naapektuhan? Wala naman akong ginawang masama kay Lord. Kaya yun, Pastor, parang na-wake up call ako na, nga, no, pinag-pray ko to, sinurrender ko kay Lord to, alam ni Lord to. So, parang nandun ako sa position, Pastor, na, kaya nung inano ko yun, in-story ko yun, na si Lord lang talaga. And kapag talaga nakatingin ka sa tao, dami talagang possibilities na ma-disappoint ka, minsan ma-disalign ka, na-fall ka na into sin, di ba, na nakapag-judge ka ba ng tao. So, to the long story short, Pastor, talagang sa akin personal, walang ibang credit, walang ibang titignan, kundi kung sino si Lord sa buhay ko. So, napaka-importante niya. And also, Pastor, at the end of the day, gospel pa din. Kagabi, nag-sharing time kami ni Jen kasi nagutom kami. Tapos may mga decision, Pastor. Yun nga na, kwento nga namin si Ma'am Naan, yung pinag-pray namin si Ma'am Naan. Nasa ko, nabibless ako kay Ma'am Naan, ganyan. And at the end of the day, sabi nga namin ni Jen na importante pa din na mag-go back ka dun sa gospel. Hindi kasi pwede yung alam mo lang, hindi pwede yung pinaniniwalaan mo. Ano ba yung nasa Bible mismo? And kaya maraming naliligaw, maraming ganito yung interpretation, it's because hindi nila alam yung pinaka-foundation o hindi nila alam kung ano ba talaga yung para pinaka-center, which is the Bible naman dapat talaga, Pastor, no? Na talaga sa atin mismo, na dun dapat tayo mag-rely. Every time may decision, ano yung sabi ng Bible, every time na may ganito. And thank you, Pastor, kasi yung isa rin yung sa napag-usapan namin ni Jillian kagabi, yung about the Pastor sa question ko sa inyo. And yun po, maraming salamat. And also, at the end of the day, Pastor, isa din sa dadalhin ko right this week, yung mag-serve kay Lord faithfully. Si Lord lang. Lord, para sa inyo to. And totoo nga, Pastor, minsan, nagbe-base tayo sa emotion natin na ganito, ganyan. Pero, ako, Pastor, ang dami kong part sa buhay ko din na sabi ko, ang galing lang talaga ni Lord. Kasi, ako, Pastor, not by emotion, ang dami kong reason talaga hindi pumunta ng church. Puyat, pagod, ang layo ng biyahe. Pero lagi ko tinitignan, Pastor, no, GLs, yung part na wala akong reason na tanggihan yung calling ko dahil si Lord hindi tinanggihan na isib ako, na piliin ako. So, yun talaga. And Pastor, assignment ko po this week, follow up ko po yung mga brethren na nalayo kay Lord. So, isa yun, Pastor, sa mga natutunan ko ngayon. Kaya may chinat na rin ako. Kamusta ka? So, parang, parang, sabi ko nga, Pastor, kanina nag-iisip ako, parang masyado naman ako naging self-centered kung hindi ko inaalala yung mga brethren na nalayo kay Lord. Di ba, Pastor? So, yun po, praise the Lord. Salamat po, Pastor, ng sobrang dami. Kaya importante talaga, may ganito kayo. Hindi lang nakaka-bless. God bless, Pastor. Thank you po. Thank you so much po. Tama. Galing. Dagdagan ko. Ang first na sinabi mo na communion is part of our very important part of our Christian life. No, i-elevate pa natin actually yun. It's not just an important part. It's the central. Kaya nga pinagbilin yun. As often as you do this. Do it. As often as you do this. The more you do this, the more you remember me. Bakit? Makakalimutin tayo. Central ang communion. Bakit? Also, it brings us back to the center. That's the cross. The body of Jesus broken. Hindi lang siya add-on sa Christian life. It's a central, communal. Isa pa, communal yan eh. May kasama tayo. Pag nanghihina tayo, yun yung time na, ay salamat, may kasama pa ako. It's a central, communal, very important, tama ka, very important ritual na hindi lang parang may magic. Hindi magic, Hindi siya magic. It's a very important thing because we remember God, we remember Jesus and His death and resurrection. And also we remember to proclaim Him to others. No? Ang galing ng assignment mo. So si Lord talaga nag-prompt sa Amen. Thank you, Pastor. Galing. Kingdom agenda. Yes.
Tama. Totoo din, Pastor, malapit na talaga dumating si Lord. Lapit na. Kaya ulit-ulit ako sa online eh. 6,000 ang nakalipas. May clue din tayo na someday, ang millennium years or 1,000 years will also happen. So, ibig sabihin yung 7,000 na yun. Ibig sabihin, in between that, ang tribulation at ang coming niyan, nandyan na yan. Sabi yan. Ayan. Sino pa? Siyempre ako na nga. Ay, ako na yung huli. Ay, sa mga viewers ni Jill Lawrence and kay Jill J. Mark, Pastor, na-miss ko kayo. I missed one of session last week. Then again, we will always go back where talaga tayo nag-grow, kay Lord. So, thank you sa buhay nyo. And congrats sa amin ulit, anong tawag dun, Pas, na mag-rebaptize ako? Anong tawag dun po? Public confession of your faith para mas lalo dami Public pang makita at mabless. Yun pala yung ibig sabihin. Okay lang yun. Walang problema yun. Lalo na Yes, si RT. That's a powerful testimony. Yes po. So, well, kanina pa, Jen Lawrence, sabi ko, bakit ganito na naman yung prayer? It's the same as also kung ano yung service kanina sa yung faith like no other. So, ang nakaka-bless kasi, it will always remind you of dapat hindi ikaw talaga yung pinapanalo mo eh. Kasi everything that you do, most of the time, you do it for the glory of yourself, for the family and all. But then again, nalilimutan mo rin talaga yung part na hindi dapat kasi sa'yo yung fame eh. Hindi sa'yo dapat yung lahat ng mga yon. It will always be God and Jesus Christ. And for our understanding of everything, whether we do something na hindi nakaka-please kay Lord, alam mo yun, if you are already Christian or not yet Christian, before, there are things that you're doing na you really thought it's okay. Kasi yun yung alam mo. And those are the things na uso kasi sa panahon ngayon. Compare sa panahon noon, katulad na lang ng pananamit, na sabi mo, Pas, diba? Katulad na lang on how we talk to people, katulad na lang on how we respect people or other family members, no? So that's the culture that we have as of today, which is, don't quote me on this, kung titignan mo talaga, sobrang layo. Pati nga pagkain eh. Diba? Before, ang mga tao na bubuhay ng matagal na panahon. Ngayon, Diyos ko, pinakamaaga ng paagahan na lang, wag naman. Diba? And yung mga part na pag iniisip mo yung bagay lang na it's all about you, it's all about, diba? Yung paano naman yung mga tao rin na okay, ikaw, you receive Christ or narinig mo tong pinag-uusapan natin ngayon, but what's next after? Kasi being a Christian or not, again, don't quote me, hindi naman ibig sabihin yan na ibibless ka ng mas marami ni Lord. Actually, mas dadami yung mga situations and struggles na mararamdaman mo. Because this is also a test of faith and character. Kung gaano mo mas i-glory or mas magsisik ka sa Kanya more than anyone else na ano rin yan eh, parang wake-up call din sa atin, Jill Lawrence, na sometimes if we are facing some situations, we always tend to, hindi, kaya natin yan. Kasi human nature ng tao yun eh. Kaya ko yan. Magaling naman ako eh. The best naman ako eh. Ako naman yung tawag dito, magaling sa school or sa trabaho or sa what we do, di ba? Pero at the end of the day, if those things na kahit magaling ka, pero hindi siya pleasing kay Lord, wala pa rin. Ano pa rin yan? You're not even victorious at all. Pero everything that you do, you always incorporate yourself also, na ang gina-glorify mo always Him, I believe it will always be, a victorious. Kahit nga walang bigay si Lord eh. Diba? You will always feel victorious. Before kasi, syempre na-convict din ako sa part na alam mo yun, kapag hindi ko na lang, parang hindi ko na-achieve tong part na to, hayaan mo na nga. Yung parang you will always be stagnant na right after. Kasi okay lang yun eh. Yan na yun eh. Pero at the end of the day, you will always think na before, akala mo okay lang. Yung pala, hindi pala siya nakaka-glory kay Lord. O hindi yan yung
gusto ni Lord para sa'yo. There's more na gusto niya na ibigay para sa'yo. And another thing also na take away ko, yung to reach out to people, those people na they thought you are that kind of person, o nakainisan mo, nakagalit mo, o hindi nila nagustuhan yung sinasabi mo. Minsan, it's really hard. It's a human nature of people to reach out, lalo na kapag pride yung pinaprayeran mo. Kasi parang, paano ko nga ba sasabihin sa kanya na ganito and all? But then, for you to humble down and to say sorry and to reach out, that is actually a first step na gusto rin ni Lord na gawin natin. And na-remind din ako sa sinabi ni Jel J. Mark na actually, I've been already reaching out to people na alam ko naman na I can really help or pwede akong magsabi. Kasi parang para saan pa na nabigyan din tayo ng, alam mo yun, ng power to talk to people and to teach or to share the Word of God kung hindi naman natin gagamitin. So it's also not only to your mga kakilala, yung mga nakainisan or what. And the closest one is actually the family talaga. Yun yung pinaka nakaka-bless din. And ang na-realize ko rin, Gia Lawrence, itong week na to, kasi it's been really a rough but then victorious week for us. Kasi nung before na parang ang worries and anxieties, kasi baka your anxieties and worries, kasi si Lord naman ang mag-aano niyan. So before talaga, whenever I'm facing situation, I always tend to tawag dito, gawin siya according to kung paano ko siya i-resolve. Pero when I started to trust God, na whatever it is na meron ako, as in wala talaga, hindi ko alam kung paano ko gagawa ng paraan, but Lord will really send people. Lord will really send alam mo yun, mga bagay or mga pagkakataon na sabi ko naman sa'yo, hindi kita papabayaan. You just have to be faithful. You just have to, alam mo yun, continue to serve, to take care of the people and take care of lahat ng mga ibinigay kong resources for you. So, grabe lang talaga yung mga learnings pagdating dito, no, Jel J. Mark, Jel Lawrence, na na-excite ako na hindi lang yung mga taong papapasukin mo para mas makilala. Kasi mas marami, Jel, yung in-invite mo pero hindi naman talaga pumunta. Pero mas excited ako dun sa kahit na i-reject nila tayo, we will always tell them kung gaano tayo ka-bless and gaano tayo kamahal ni Lord and how we are saved. Paano tayo na-save mismo ni Lord. And last na lang din po, yung sa disciples na kumbaga parang, bakit? Ba't mo hinayaan na gano'n yung gawin dapat ganito. Totoo yun Gia Lawrence. Sa mundo na ginagalawan natin ngayon, lahat ng mga tao, ang tingin sa'yo kapag bumili ka ng, lalo na sa negosyo na meron kami, it's, para sa ganito yan and all, and ganito, ganyan. But then again, minsan, hindi mo rin naiisip sa kabilang banda na, ano ba yung reason why we did that? Or why those people did that? So, minsan sa mundo na meron na ginagalawan din natin, mas marami pa yung upunahin yung sitwasyon rather than kung ano yung nararamdaman or yung current situation nila. So, may this lesson also that we have right now na tawag dito, mas marami pa tayong mga tao rin talaga that we will reach and they will understand kung gaano tayo ka-blessed na si Lord mismo binigyan tayo ng lahat ng resources na rin. Yun lang sa akin, Pas. Jel J. Mark, magkano ka? Yun. Praise the Lord. Grabe, no? Actually, totoo yun, no? Sobrang malapit na. And I just want to tell this dun sa mga nakakapanood na bukod sa excited kami na we really care for you. Kasi, alam mo yun, the price is too high to pay. No? Sabi nga ni Past, bumibilang yung consequences. So, yung pagdededma mo towards Jesus and sa pagbabalik niya, hindi natin afford hindi talaga natin afford. Hindi natin afford na, alam mo yun,
yung Holy Spirit, no? Gusto ko nang i-ready sa pagbabalik ni Jesus Kasi dinidedma mo pa din. Hindi natin afford na, alam mo yun, lahat ng kailangan mo sinusupply niya Lahat ng resources binibigay niya sa'yo. Pero dinidedma mo pa din sa kanya galing yan. 'Di ba? Akala mo ikaw yun. Hindi natin afford yung mga taong, alam mo yun, hindi pansinin yung mga taong nangangailangan. At sobrang daming nakapaligid sa atin. Yung tipong kumatok na nga lang sa salamin ng sasakyan mo Di ba? Grabe. And of course, hindi natin afford na, alam mo yun, pagdating ng Judgment Day, wala come as you are. wala talaga. So, alam mo yun, excited man kami sa pagbabalik pero we're too concerned para sa mga taong hindi pa kilala at hindi pa alam yung katotohanan. So, we really want to invite you to grow more and message mo lang kami, para at least makilala mo siya, ma-introduce namin siya sa'yo, and alam mo yun, get around others who can help you as well. Ayun. Back to you, Paz. Yun, ang dami talaga nating na-share, no? Praise God. Tama yun. We care for them. And we are not good. We are not good enough to go to heaven. It was good. It was because of a good God who saved us. And the name of that God is Jesus Christ. He was sent by the Father to us on the cross. That's why may communion tayo. At napansin nyo, nung sinabi niya, you did a good thing to me. Ibig sabihin, ang faith natin, tama yun, contagious. Dapat may impact talaga. And it will only happen if the Holy Spirit is in us, if we believe in Jesus. Kasi, yun na nga, punta tayo ng church, luhod tayo ng luhod. Mula sa bahay hanggang sa altar, kasi Holy Week na naman. Kung wala kang ang impact sa iba obvious yun na hindi tayo papasa. Jesus ang makakaligtas sa atin. After maligtas tayo ni Jesus, doon magsisimula ang totoo good works. Kasi ang taong nag-believe kay Jesus at niligtas ni Jesus, ang pangalan niya nasa Book of Life at ang mga ginagawa niya recorded na sa Book of Deeds. We need Jesus. Without Jesus, wala tayo sa Book of Life. Lalong-lalo na wala rin tayo sa Book of Deeds kasi hindi pa tayo nakaregister doon because hindi tayo naniwala sa Panginoon. Okay? Thank you so much. And also, naalala ko lang, Christianity is not always practical din kasi katulad nito, bakit ba mag-venture kami sa church planting? May 3 akong maliit na anak. Ba hindi practical? Bakit ko ginagawa ito? It's because it's only by the grace of God na tinawag kami para spread ang gospel sa iba. So it's not about practicality. Pag practicality palagi ang basihan, then dapat di ako nag-church planting kasi meron akong 3 anak. But it's all by faith. Okay? Wish siya, but alam nyo, masayang-masaya kami kanina kasi meron ng trapal sa aming ulo. Nag-donate ng trapal. Much na unit aming mga ulo or mauulanan ang mga babies na kasama pag nagsimba. Grabe. Alam nyo, mas nabibless ang puso ko magsimba sa congregations na katulad nito. Walang phone. Pero pag nagsamba kami, talagang united sa Panginoon. Kanina, nagsamba din kami sa hapon doon sa ilalim lang ng santol. Kanina sa Trapal. Okay lang yun kasi dapit hapon na yan. Okay na kami doon sa likod ng bahay. And we also, I will just update ko sa Facebook kung paano kami nagsamba. Lawrence, pumunta kami ng Negros para for church planting, di ba? +1. Yun kasi ang slogan ng denomination namin, +1. Pero Lawrence, 2 kongregasyon na yung nagsimba kaninang umaga at hapon. Iba pa yung Friday, iba pa yung Sabado. Grabe si Lord. It's all by the glory of God. I only boast on Jesus Christ, not on myself.
kanina nag-usap kami ni Ma'am Sheila. Hindi namin afford, gamitin ko yung sinabi ni Lawrence, na tumulong sa ibang tao. Pero sabi namin ni Ma'am Sheila, mas nangangailangan i-release mo yan. Sabi ni Ma'am Sheila, paano bukas? At confidence naman natin na kay Jesus, di ba? Yung I mentioned, di pumasok. Grabe si Lord, hindi niya kami papabayaan mabuti. Release namin by faith para sa nangangailangan. Pero, hanggang pumasok. Salamat. All glory to Jesus. Grabe. Ito yung mga reasons na hindi ako titigil gawin kahit mahirap. All for His glory and for His fame. And we will do this until now, if you have your elements with you, yung biscuit and juice, okay, I will remind you to please examine yourself. Sabihin mo kay Lord, Lord, examine my life. Kung meron pang mali sa buhay ko, kasalanan, patawarin niyo po ako. I want to be prepared, to be ready. Take Lord's Supper with a clean heart. Lord, forgive us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now, this time, as we hold our bread, on the night when Jesus was betrayed, He took the bread and gave thanks to the Father. After giving thanks to the Father, He broke it and gave it to His disciples. And while giving it to His disciples, He said, "This bread is my body. This bread is broken. This body of mine is broken for you. Eat this to remembrance of me." Let's together partake. In the same manner, Jesus took the cup, gave thanks to the Father. After giving thanks to the Father, He said, "This cup is the symbol of the new covenant in my blood. As often as you eat the bread and drink this cup, you remember me." Let's partake the cup. Pasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po. Lahat ng papuri sa inyo lang binibigay, sa inyo tinataas. Napakaraming challenges, napakaraming discouragement, pero salamat. We came out victorious because of the grace of Jesus Christ. It seems impossible for us to be saved kasi kami lahat makasalanan, but thank you, on the cross you showed your mercy and you forgave our sins and you gave us salvation through Jesus Christ. Thank you, God. As a response, we believe in you and we serve you, oh God, because you are the one who saved us, and so you are the one whom we will serve. Serve you, Jesus, if we keep on serving people around us. Thank you so much for this group. Online man ito, pero this is very, very powerful. Your presence is with us, and you will make these sermons, sharing, be available around the world. Thank you for that. Thank you for this platform. Now, as I declare the blessing to be upon you all, receive the blessing of God, the manifold grace of God. May the Father shine His face upon you and be gracious unto you and bless you. And may Jesus Christ, His Son, give you grace in everything you face, that even in your weakest point, you can say, "I am strong in the Lord." And may the presence of God through the Holy Spirit be upon you all, make you a blessing to many people, make you a channel of His wisdom and truth and gospel. This strong God bless you all in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Thank you, Pastor. Sure. Thank you. You're welcome. Thank you, Pas. Welcome. Mama mo,
Invite mo next time. Blessing Bye. po. Salamat. Thank you, Ma'am Thank you, Michelle. Pas. Thank you po. God bless po, GL. Pas, tawag ako sa'yo. Okay, thank you, J. Mark. God bless Bye-bye. po. Okay, okay. Let's clap. 1, 2, hey!